noong March 2018, sa gitna ng digmaan sa Afghanistan. Ang US Army Special Forces Master Sergeant John Kinley at ang kanyang unit ay tinambangan ng isang truck bomb attack na pinagplanuhan ng Taliban, sa panahon ng routine inspection sa Lashkargah, na siyang kumitil sa buhay ng isa sa kanilang interpreter. Kaya ito ngayon ay nangangailangan ng kapalit. Ipinakilala sila nito kay Ahmed Abdullah, isang matapat, ngunit hindi siya nagustuhang maging interpreter, dahil sa sinasabing hinahabol niya lang ang trabaho para lamang sa pera. Sa panahon ng isang undercover na misyon, nalaman ni Kinley na si Ahmed ay dati palang kaanib ng Taliban sa pamamagitan ng opium trade, ngunit tumalikod ito noong pinatay ng organisasyon ang kanyang anak. Kalaunan ay iniligtas ni Ahmed ang koponan ni Kinley, mula sa pananambang ng isang unit ng Taliban na tinulungan ng isang, na kompromisong sundalo ng Afghan National Army. Doon ay nakakuha si Ahmed ng respeto at tiwala mula kay Kinley. Sa panahon ng isa pang pagsalakay upang suriin ang posibleng insurgent arms mga 100 kilometrong hilaga ng Bagram Air Base, sa kasamaang palad ang unit ni Kinley ay inatake ng mga reinforcement ng Taliban, na kumitil sa lahat ng kanyang kasamahan maliban sa kanya at kay Ahmed. Dahil sa di inaasahang pangyayaring iyon, ang dalawa ay sinimulan ang paglalakad upang makatakas. Habang papaalis sila sa lugar na iyon, may napatay sila na iilang mga kasamahan ng Taliban. Sinusubukang nilang bumalik sa airbase, sa pamamagitan ng pag-navigate sa bulubunduking lupain ng Afghan, ngunit muli na naman silang tinambangan ng mga rebelde, na siyang dahilan upang matamaan at masaktan ng labis si Kinley, bago pa siya pinaghahampas ng butt ng rifle, na siyang dahilan upang mawalan siya ng malay. Nagawa nito na patayin ni Ahmed at nagpasya siyang ibalik si Kinley sa airbase nito. Nang dahil doon nakahingi sila ng tulong mula sa ilang mga nakikiramay na Afghan, naiwasan nila ni Ahmed ang mga Taliban sa pangangaso sa kanila. Dala-dala si Kinley ni Ahmed sa ibabaw ng balsa ng mapanlinlang na topography ng bundok ng bansa. Makalipas ang ilang araw, nang malapit na sa Bagram sina Ahmed at Kinley, muli na naman silang inatake ng grupo ng mga Taliban. Napatay ni Ahmed ang mga rebelde ngunit di nagtagal ay nahuli ito ng mga tropa ng US Army. Makalipas ang 7 linggo, si Kinley ay naiuwi na sa kanyang tahanan sa Santa Clarita, California, ay lubos na walang kamalay-malay kung paano siya nakaligtas, ngunit di naglaon na iintindihan din niya ang papel ni Ahmed nito. Nang malaman na si Ahmed at ang kanyang pamilya ay napilitang lumipat sa ibang lugar, dahil sa nangyaring pagtulong nito na makatakas ang isang US Army na si Kinley, ay siya ngayon naging balitang lokal na pinag-uusapan doon sa lugar nila Ahmed. Kaya sinubukan ni Kinley na makakuha ng mga US visa para sa buong pamilya ni Ahmed sa loob ng mahigit 1 buwan, ngunit wala itong nangyari. Emosyonal na pinahirapan at halos hindi makatulog si Kinley, dahil sa kanyang kawalan ng kakayahan na bayaran ang kanyang pagkakautang kay Ahmed. Nagpasya si Kinley na iligtas siya mismo, humingi siya ng tulong sa kanyang superior, na si Lieutenant Colonel Boaks, para makuha ang mga visa. Nang makabalik na siya sa Afghanistan, nag-alias siyang bilang si Ron K. Nakipagpulong ngayon si Kinley kay Parker, isang pribadong contractor ng militar, na nangangakong magbibigay siya ng suporta sa kondisyong mahanap muna nila si Ahmed. Nakilala ni Kinley ang kapatid ni Ahmed na si Ali, isang supplier ng Taliban, na siyang namamahala sa pagpuslit kay Kinley sa kanilang teritoryo. Habang nasa daraanan napatay niya ang 2 rebelde, matapos halos silang mahuli sa isang checkpoint sa kalsada, na siyang nagpa-alerto sa Taliban. Ipinaalam ni Boaks kay Kinley, na ang mga visa ay naproseso na, at na kay Parker na ito. Sa wakas ay dumating sa hideout si Ahmed, hinikayat siya ni Kinley at ang kanyang pamilya na sumama sila sa kanya patungong US. Samantala, hinuhusgahan ni Parker ang tunay na pagkakakilanlan ni Kinley, na pagtanto nito ang panganib na hinaharap ng dalawa, dahil sa kanilang halaga sa Taliban, nag-ayos siya ng AC-130 gunship at Apache attack helicopter, para magbigay ng air support. Kasabay nito, inatake ng Taliban si Kinley, namamahala silang makatakas kasama ang pamilya ni Ahmed sa kalapit na Dar-Anta Dam. Kaya lang na-corner sila nito habang papalapit ang mga unit ng Taliban. Si Kinley at Ahmed ay nakikipaglaban sa kanila, na kung saan di nila alam kung magtatagal pa sila sa bakbakan, akala nila katapusan na nila dahil nauubusan na sila ng mga bala. Gayunpaman, dumating ang AC-130 gunship at Apache helicopter at nilipol ang mga umaataking Taliban.
Dumating si Parker mula sa kabilang dulo ng dam, na may kasamang relief column ng mga anti-Taliban technical. Sinabi niya kay Kinley na susuportahan sana niya ang kanyang misyon ng libre, kung alam niyang si Kinley ang isa-salvage nito. Isinabay nila pabalik sa Bagram ang pamilya ni Ahmed. Sumakay ang grupo sa isang Airbus A400M paalis sa Afghanistan. Sa pagtatapos ng pelikula, isinasaad nito na pagkatapos ng pagbawi ng Taliban sa Afghanistan, mahigit 300 Afghan interpreter na kaanib sa US militar ang pinaslang ng organisasyon, at libo-libo pa ang mga nagtatago. Catch me if I fall.